hindi, since panahon pa yan ni Duterte, o hindi, sa Davao City, maghanap kayo dyan. Hindi yan eh. Hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito, hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. Parang bumalik tayo doon sa last year na kung maalala nyo po ay pinagmalaki yung 5,500 na mga natapos na flood control after noon, after ng ilang buwan. Parang halos ganito rin yung panahon po, Prof, no? Nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon, and this time abay yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top ang Cebu area, abay grabe po yung lawak ng pinsala, dala ng Tinyo, at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually, pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na lang nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayong nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion 26 billion. Ilan? 26 billion yun sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan sa, again, flood control. Parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So, ako ang parati ko nang sinabi nung ang focus nasa Bulacan, tingnan nyo ang lahat ng probinsya. Kasi kung Bulacan lamang, dinadaan tayo sa dito tayo tumingin eh. Dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagfa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. So imagine mo ito nangyari sa Cebu. Nakakapanlumo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay? Pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom, at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Isa ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na ang gobyerno na andyan nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo, tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang mag-govern sa atin, no?
Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot diyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Tahimik ang gobyerno ngayon lamang Thursday, nagsalita tungkol sa nangyari nung Lunes. Hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ng ganyan tayo at hindi tayo nag improve may maling-mali ang pag-handle sa mga ganitong sakuna. Sabi nga nung isa na nasalanta, no, hindi sana disaster kung yung mga taxes na gamit ng tama. Ngayon, naging disaster kasi akala namin proprotektahan kami at dahil ang aming taxes ay ginamit para sa mga proyektong iba't iba, ay hindi rin pala nangyari, no? Critical rin dyan yung pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Ah, Critical rin yung mabilis na urbanization na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa mga lugar na halos kalbo na. So nakakalungkot 'yon. And kumbaga marami nabanggit mo nga kanina yung mga ano sanga, ang daming sanga. Umabot sa syudad yung mga sanga dala ng mga pagbaha na ito at yung subdivision niya kumbaga sabi nga first time nilang na-experience ito kasi kung mayroong history na talaga diyan, walang titira diyan Walang mga may kaya sa buhay na titira diyan. Kita natin, sabi ko parang ako taga Visayas ako, taga Dumaguete ako, pero first time ko nakita ito sa Cebu na mismong sentro, mismong pinaka syudad mismo at sa subdivision pa na area kung kailan pa na merong flood control project, parang mas lumala yung mga pagbaha, Prof. Oo, Admar, at saka makikita natin diyan ang typhoon or natural calamities, hindi walang pinipili kung mahirap, mayaman. Lahat ngayon nagulat dito sa nangyari sa Cebu. At ako, ang panawagan ko lang kay Gob, laksan ng loob kasi napakahirap ang isang leader na kaya-elect lamang sa posisyon, sunod-sunod ang mga nangyayaring sakuna at hindi naman siya kaalyado nitong administrasyon na ito. So talagang makikita mo, nakikiusap siya at humihingi ng tulong. Sana wag nating tinan yung kulay ng politika at kaagad matulungan itong mga ito. Opo. And dito po sa mga pangyayari pong ito, ma'am, lalo na po dito sa mga pangyayari diyan sa Cebu at hindi ito first time na nakita natin dito din sa Luzon. Merong ginagawang pamamaraan ang gobyerno ngayon na kesyo, alam mo na, after 1 year sa harap din ng mga kongresista, same year, after 1 year nung nagsalita din siya sa kanyang SONA, mahiya naman na kayo. Ang tanong ngayon, yung sa pagbabudget po kasi natin, no? Isang salaan lang po ba yan? I-check lang po ba yan? Ito okay na to, aprobahan? Or napakarami ng pagdadaanan po ng budget at least man lang hindi ganito kalala kasi marami pong mga nagsasabi, mga mambabatas, dating mambabatas, mga kritiko nitong budget natin ngayon na umabot na po sa sukdulan yung kumbaga pinaka-kurap daw na budget natin. Pero dumaan yan sa masusing pag-aaral kung pinag-aralan sa executive pa lang, sa kanilang papanukala sa legislative tapos balik ulit sa Office of the President, sa executive po, Prof. Well, Admar, hindi ako naniniwalang na pag-aralan ng maigi. Kasi tayo ngayon lang natin na lalaman na meron palang leadership fund na sa NEP pa lang may insertions na.
So doon pa lang pumapasok yung politika. Nakita rin natin yung paano naging pambababoy sa BICAM report, no? Nakita rin natin yung role ng small committee. Hanggang ngayon yan, hindi pa naman malinaw eh. Hindi mo maintindihan ano ba talaga nangyayari. Ah, Nagfa-file sila ng mga kung ano-ano, pero hindi natin makita sino ba nag-design ng ganitong sistema. Una. Pangalawa, sino ba ang nag-enable na itong design na ito mapondohan? Pangatlo, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga DEs para mag-define ng porsyento na binibigay as kickbacks? Yun, hindi pa natin nakikita eh. Masyado ang focus sa Bulacan, masyado ang focus sa ilang mga mambabatas. Ang akin lang, nasabi ko na rin ito sa inyong show, na unang-una, tingnan nyo ang Ilocos Norte, tingnan nyo ang Davao City, tingnan nyo at that time Sorsogon, tingnan nyo ang Leyte. Maniniwala ka ba naman sa Leyte, 66 contractors ang may proyekto sa probinsyang ganyang kaliit? So magtataka ka, ano yon? Per kilometro ng daan, iba ang kontraktor? So makikita mo, pag pinag-aralan mo siya by province, makikita mo sino ang probinsya na linoloko ng politiko ang kanilang mga constituent. Kasi kung hindi natin gaganyanin yan at iaalaw natin na ang kulay ng politika as in, hindi, since panahon pa yan ni Duterte, hindi, sa Davao City maghanap kayo dyan. Hindi yan eh, hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito, hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. So, dapat yan matapos at makita ng taong bayan, sino ba ang naggawa ng planong yan? May naggawa ng planong yan. Imposibleng walang naggawa ng plano niyan. Kasi alam nila kung paano hatian eh. At alam nila kung ano ang gagawing ghost projects at ano ang hindi. So, at hindi ako naniniwala na yan lamang ay sa baba. Hindi ka makakakulimbat ng 1 trillion pesos na hindi alam ng pinaka-head ng bansa natin. Opo, no? Nakakapadlubo dahil napakalaki po ng budget nito. Maririnig na natin, magbubukas na naman ng panibagong klase ng tax. Maririnig natin na istrikto sila sa pagkukuha ng tax. Pero yun nga, pagdating naman doon sa saan napupunta yung tax namin, maririnig pa natin na i-justify pa yung pagbendalo. So pwede rin ba nating ibendalo? Sasabihin ng mga taxpayer, pwede ba naming hindi na lang kami muna magbabayad ng mag-moratorium muna kami sa pagbabayad ng tax kasi parang hindi nyo pa nagastos ang tama yung una naming ibinayad na tax. Kung pwede lang, Prof. Oo, at saka marami nakakaasar dyan, no? Systemic at parang ninonormalize. Hindi pa pwede ang korupsyon ay normal sa isang bansa. Hindi pa pwedeng nakagawian na eh. 'Di ba? Hindi pa pwede yan. Hindi rin pa pwede na ang politiko nakasawsaw sa pondo ng bayan. Kasi makikita mo naman anong epekto sa atin. Parati ko naririnig noong 19th Congress na sinasabi sa mga freshmen, stay with me and I will make you a millionaire.
Hindi naman ang pagiging public servant ay equivalent sa kita mo, no? Kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, pag yan nilinoko nyo, yan ang epekto. Ang serbisyo, napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, magagalit ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ang gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Ha? Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, maghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ang pamilya. Ano nangyari sa mandatong binigay mo sa gobyerno? 'Di ba may social contract tayo eh. Nag-agree tayo na sige, hindi namin gagamitin itong aming karapatan, ibibigay namin sa gobyerno para kayo ang magbigay sa amin ng serbisyong dapat. Yaan ba sa mga larawan na yan, nakita mo ang gobyerno? May serbisyo ba? Yun ang nakakalungkot. Opo, no? At isa rin sa mga napuna ng ating mga kababayan, kung saan yung mga hindi binabaha, abay doon nagpusisipunta yung mga nag-iimbestiga. Kung saan ay, hindi naman sinasabing hindi binabaha ang Davao City. Binabaha siya. Pero hindi kagaya ng frustration ng iba sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa na once na bumaha talagang pangmatagalan. Kumbaga sila pa nga, kung makikita nyo po sa social media, yung mga taga Davao mismo ang nagdedepensa doon sa kanilang mga flood control project. Unlike sa ibang lugar na saglit lang, may flood control project pala dito sa aming lugar pero di namin naramdam. Yung iba, mismo mga Davaoenyo ang nag-kokomento at nag-justify na maganda yung resulta ng flood control namin dito. Tapos, every time na merong lumabas na balita na kesyo ganyan, yung grabe yung mga pagbasa sa Davao City. Kung babasahin mo yung comment section po, Prop, maraming mga taga Davao City ang nagdedepensa doon sa kanilang mismong lugar. Ibig sabihin, satisfied sila sa naging trabaho. Pero, yun nga, bakit andoon ang mga investigador doon sa area na yun at bakit wala doon sa top na mga pinondohan? Tapos, yun ang malimit na binabaha. Alam mo nung sinabi niyang meron natapos na yung flood control na 5,500, ang lumalabas 8,000 plus eh. So, kung in-announce niya yung 5,500 ng 2024, 4, kalagitnaan ng taon. oo, di ibig sabihin yung mga 2,000 something na umpisahan nun siya'y nagsimula. Okay? So makikita mo biglang nag-uptick yung accomplishment. At ang nakakayanig doon, out of the 8,000 flood control projects, 421 are ghost projects. Nobody's looking at it, nobody's saying, may ilan silang tiningnan, no? Hanggang ngayon, kaya nga parati kong sinasabi, ano ba yan? Naka 90 plus days na. Ang ghost projects, wala kang kailangang ipreba. Kailangan mo lang tingnan, nag-allocate ka dyan, nag-release ng pondo, may tumanggap ng pondo, walang proyekto. Bakit hindi nila makasuhan yun? Low-hanging fruit yun. So, makikita mo, itong ginagawa ng ICI, itong mga investigasyon, wala lang, para lang pakita na yung kagustuhan niya, na ako nga mismo ang nagsabi ng corruption na yan. Bakit niyo naman sinasabing kasama ako? Mr. President, sino ba ang pumirma ng budget? Sino ba nagre-release? Hindi naman si Juan de la Cruz, hindi ba ang Office of the President? So, yung for further release na
pinanggalingan ng impeachment, ng pondo para sa impeachment. Oo, merong hindi rinilis, pero hanggang ngayon may rinirelease dyan sa FRL. So, hindi ko maintindihan kung bakit patuloy na lamang ang panluloko na ginagawa. Hindi naman ho ang Pilipino tanga. Klarado sa amin na may kumita at may yumaman at may namumuhay na sobrang rangya na hindi man lang tiningnan anong mang epekto nito sa Pilipinas, sa bansa. Kaya ka nga public servant eh. Ang napakauna sa iyo dapat ay ang constituent mo. Kaya ka nga may mandato dahil meron kang obligasyon na ibalik sa nagbabayad ng buwis. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila maintindihan yan. Opo, ma'am, marami po mga issue na inimbestigahan dyan po sa Kamara, dyan po sa Senado, lalo kung maalala nyo po yung sa issue ng Pogo. Napakabilis, di ba? Ng kanilang yung pag-imbestiga. Ang dami nilang nakalap agad ng mga ebidensya, yung kay Alice Go. Grabe yung nila, di ba? Mabilis. Yung kay Vice President Sara Duterte patungkol dun sa kanyang confidential fund. Ang grabe, talagang dinikdik yung mga inaakusahan during that time. Pero heto, na mas malaki yung pondo na pinag-uusapan natin, pera ng bayan, marami nang namamatay kasi nga ang proyekto na dapat paglalanan ng pondo nito ay para sa baha, pero maraming namatay dahil sa baha. Ganon kabaga kung kasing yung kumbaga yung kung mabilis sila doon sa mga alam mo na yung mga panlaban doon sa kanilang mga kalaban sa politika na nakikita ng mga kritiko, pero dito napaka bagal. Patunay ba ito na malawak yung connection doon sa possibility na marami ang nakinabang dito sa korupsyon na ito, Prof? Kaya medyo matagal, umabot na, nabanggit mo nga, parang mga magwa 100 days na. No, Admar, marami nakinabang dyan. Kita mo na lang ha, yung mga sinabi mong ganun na lamang kabilis. Okay? So ang tanong ko, tingnan mo kay Presidente Duterte, di ba? Sila mismo ang nagpalulong, nagbigay sa isang dayuhan na organisasyon. Ang dating Pangulo, nagawa nila yon. Pagbalik na isakay kaagad sa eroplano papunta sa The Hague. Ang tanong ko, Mr. President, bakit si Congressman Saldico? Alam nyo kung nasan yan? Bakit hindi nyo gawin ganong kabilis para maibalik dito? Bakit yang si Speaker Martin, no? Romualdez, nag-testify sa ICI, pero wala tayong naririnig o sineshare na transcript, walang video, di ba? Paano natin malalaman? So, ang parating sinasabi, hindi, huwag kayong mainip, at may kaso na ipapile at may makukulong ng Disyembre. Dun sa mga nangakong yon, maghihintay ba ang Pilipino pagkatapos natin nakita itong mga nangyari sa atin, sa buhay natin? Sa tingin ko, medyo binigyan na kayo ng panahon para magpakatotoo sa amin. Pero wala kayong ginagawa. Nagkaroon ka pa dyan ng official barker na ang parating default na tanong at sagot ay dahil sa Duterte. So, itong mga ito are not good signs that we are actually being governed well. We are kung ang peso at ang stocks ay free fall, tayo ay free fall. Nakakalungkot dahil sino nga asahan ng Pilipino? Kapit-bisig tayo sa isa't isa, pero ang gobyerno natin, bahala kayo. Nakakalungkot yan. Doon nung kinwestiyon po yung sa issue ng confidential fund ng Vice Presidente,
kabilang sa mga nabanggit niya na pinaglaanan niya kasi panlaban sa CPP-NPA, meron din siyang nabanggit recently, no, yung sa investigasyon doon sa korupsyon sa DepEd, no, nalaman niya na involved din dito, sinasabing involved yung SunWest ni Zaldico, pero walang ganoon klaseng pag-imbestiga dito naman sa confidential fund ng Pangulo na ang nangyayari, malala nyo po, nung unang binulgar niya yung mga top contractor na nakakuha ng flood control project, binalik pa sa media. Sasabihin pa na wala na ba tayong mga investigative journalist? Na parang ibibinigay na sa kanila yung atas para malaman, sino bang mas makapangyarihan, yung mga journalist ba or sila na merong confidential fund? Nasa sayo yung PNP, AFP, NBI, lahat ng mga opisina ng gobyerno, napakalaki ng kapangyarihan, tapos hihingi ka ng tulong doon. Bilyon-bilyong piso yung halaga ng confidential fund mo, pero hindi nga na-question kung saan mo ginamit. Pwede naman sigurong gamitin yan para ma-check kung yun bang budget natin may nakalusot ba. Di po ba ma'am? Pwede po ba yan? Kung meron bang doble-doble na rito, meron ba rito ang paulit-ulit na lang? Di ba dapat tapos na ito? Bakit binabudgetan na ulit? So kumbaga sa laki, sa lawak ng kanyang confidential fund, pwede niyang gamitin ito. Maliban pa ito dun sa kanyang kapangyarihan pa bilang isang pinuno ng maraming mga ahensya ng gobyerno na under sa kanya, Prof. Oo, tama, Admar, no? Bilang presidente, nasa iyo ang kapangyarihan, ang poder, ang iba't ibang ahensya para gawin ang nararapat. Pero parang sa simula lamang, PR, optics, pero hindi mo nakikita na talaga nagseseryoso. Kasi kung nagseseryoso siya, dapat naibalik na, dapat napakita na ang mga dokumento na naandyan lamang at naghihintay na maribisa. So hindi ko alam parang kumbaga di yan, ginawa ko yan, hindi ako kasama diyan, basta ginawa ko. It's a leadership that lacks in so many things. From the conceptual to the implementation to the feedback, to ensuring that things are moving fast and things are being run efficiently. So, yung 3 years natin sa kanya, parati ko nga sinasabi, baka naman magbabago. Pero para tayong palala ng palala at talagang ang pinapakita lamang ay yung pagiging bengatibo at linalabanan lamang yung mga kritiko. Pero hindi niya inaayos ang mga bagay-bagay. Nakakalungkot kasi napakalaki ng promiso nung nag-umpisa eh. Pero napasukan ka agad ng politika at ng pagiging gahaman, no? Sa tingin ko, mali-mali ang pagkakalagay sa pinsan niya kasi umabuso at pinabayaan. He allowed the speaker to run roughshod around the presidency. Sino sisisihin natin? Kapamilya mo yan, di ba? Pinsan buo mo. Ba't hindi mo mapagsabihan? Tapos sasabihin niya, hindi ko kayang kunin hindi naman ilan lang naman niya ang sumusunod sa akin. There are times when he shows na his weakness in getting things done. He controls the political parties. He has a super majority. They can even change Senate leaderships. 'Di ba? And yet parang kulang, parang hanggang dito lang siya. Nakakapanghinayang. Opo, at dito naman tayo sa usaping ekonomiya dahil nung humarap siya
sa APEC, bukas na raw. Okay na po dito mamuhunan. Sa tingin niyo po sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon, isama na natin yung geopolitical na usapin na binanatan niya sa ASEAN, biglang nagnakaw pa ng pakikikamay, no? Tapos ang ending si US at China may magandang usapan at ang Pilipinas ay napunta sa others. Prof, anong masasabi niyo po rito? Oo, nakakalungkot yun, no? Parang, kumbaga, nasa tabi ka lang. Tapos kailangan mong umagaw eksena para ka lang pansinin. Alam mo, Admar, ang nakakalungkot doon, bakit ang foreign policy natin ay defined by West Philippine Sea? Ang daming Pilipino sa buong mundo, no? In the four corners of the globe, merong Pilipino. Napaka-importante yan sa diplomacy natin. Pangalawa, napaka-importante ang Asia kasi doon tayo. Hindi naman tayo parte ng North America, no? Pero kinakalaban natin ang isang dambuhala na market natin. Nakita mo ang epekto sa turismo, nakita mo ang epekto sa trade, nakita mo ang epekto sa saging na pinadadala natin, di ba? Yung exports natin, ilan-ilan na lang nga yan. So, hindi ko maintindihan kung bakit sa ASEAN, ang kanyang pananalita ay laban na naman sa West Philippine Sea. Alam natin yan sa ASEAN, hindi tayo, merong tinatawag na centrality eh. Yung tayo, kung ano ang maganda sa regional, pero yung bawat problema, hindi natin pinababayaang mag-steam, lumabas. Kasi kanya-kanya yung usapan. Tingnan mo ang Malaysia. Ang Malaysia may issue sa China. Pero hindi mo naririnig si Anwar Ibrahim na sinasabi, "Oy China, masyado ka naman." Tingnan mo si Vietnam. May issue rin yan. So, yung path natin, very confrontational, na ang nalulugi tayo. Hindi ko sinasabi maging pro-China ka, kasi immediately pag sinabi mo yun, pro-China ka, hindi ho. Ang atin, ang realidad na ang diplomacy, ang foreign policy ng Pilipinas ay hindi lamang WPS. Marami ho yan. Pag may mga relatives, kababayan tayong nakulong, kababayan tayong namatay, that is part and parcel of foreign policy, of our diplomacy. So, imbis na mag-focus ka sa WPS, na alam nating hindi ka agad masusolusyonan, mag-focus ka dun sa win-win para bigyan ka ng atensyon at sabihin ng mga dambuhalang bansa, "Oy Pilipinas, gusto kong makipag-usap sa iyo." Hindi yung tinatabi-tabi ka lang diyan, no? Ang lokohan nga dati ang Pilipinas nasa sentral ng picture. Rene respeto. Oo, may lugar 'yan. Pero tayo nasa dulo. Nakakalungkot yan kasi kailangan mong mag-break ng protocol para kamayan ang presidente ng China. Well, yung iba pinagtatawanan siya, pero hindi dapat ganun eh. Kung gusto mong ilagay ang Pilipinas sa magandang posisyon, matuto ka na ipaglaban ang Pilipinas na hindi lamang sa isang bagay. 'Di ba? Pwede kang pag-usapan ang trade. Pwede mong ilagay ang security sa aspeto ng trade. Pero itong mga nangyayari sa atin, katulad noon, sinabi ng ating Chief of Staff, kailangan daw, handa tayo sa 30 days na paggegera. Hindi ho natin laban yan. Parati kung sinasabi ang Taiwan, hindi natin laban. Maghahanda ng 30 days. Wala nga tayong sirena para alam na inaatake tayo, di ba? So ang daming bagay na puros pa-PR at optics lamang, samantalang ang Pilipino naiipit dyan sa mga ganyan. Sa EDCA, ang pangako ng EDCA,
para yan sa disaster. Ilang disasters na. Nasaan si EDCA? 'Di ba? So, ang akin, ilagay natin ng tama kasi naitaas na ang ranggo ng Pilipinas dati. Bakit ngayon? Para na naman tayong sunod-sunuran na lamang kung kanino. Opo. Ma'am, imbis na sumandal tayo sa Estados Unidos, meron tayong mga kapitbahay dito na mga Asyano na iba-iba man yung ating mukha pero halos ganun din yung mga Asyano magkakalapit yung ating mga kultura, malayo-malayo yung kultura natin doon sa Amerika na pwede nating mapag-usapan ito imbis na mag-rely tayo doon dito tayo sa mga kapitbahay natin, considering yung mga kapitbahay din natin meron ding mga claim diyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea. At same din, meron din tayong mga kagaya nila, umaangkat din sila, meron din sila magandang trade partnership with China. So, kumbaga parang mas advantage ba sa nakikita ninyo kung dito tayo sa mga kapitbahay una mag-uusap-usap? Kasi ang layo nun eh. Di ba, biruin mo, sasabihin pa na 30 days bago sila rumisponde. Baka wala na silang didepensahan pag nakaabot na silang 30 days. Sana yung mga Pilipino rito na napakalapit lang natin. Prof. Oo, at saka Admar, alam mo, ang Batanes ngayon, garrison na hitsura. Ang Palawan, kakaunti ang turismo dahil merong mga members na dun sa EDCA na naandyan. So, mahalagang tingnan natin ang Asia. Kasi yan ang yan ang susunod na century, no? At pangalawa, ang biggest market ngayon 11 na ang ASEAN. Imaginein mo kung na-establish mo diyan sa 11 na ASEAN kung ano yung pwede tayong mag-barter ng goods, no? And then of course ang China. China is the biggest. There is also India, which is part of Asia. So marami kang pwedeng gawin na foreign policy pronouncement mo at marami kang diplomatic advocacies na pwede mong gawin para talagang mabuo yung pagiging regional player ng Pilipinas. Hindi ho tayo pwedeng nasa North America. At hindi rin ho tayo pwede na ang laban ng Amerika ay laban ng Pilipinas. Hindi na ho yan sa ating national interest. Kaya kailangan mapag-isipan ng maigi, lalong-lalo na dito sa dadating na tayo ang chairman ng ASEAN. Ano tayo? Ang gagawin ba natin next year? Makikipag-away tayo sa China? 'Di ba? Nakita mo yung optics na ginagawa nila, yung PR slants nila eh. We should be friendly. Sabi nga niya, friendly to all, enemy to none. Anong nangyari? Tapos ito pa ma'am, yung best friend natin, BFF, Ironclad Commitment, kumbaga, meron na rin siya, yung kumbaga, after nung ASEAN and APEC, yung mga kapitbahay natin yung nabibigyan ng kahalagahan. Yung China naman, may magandang usapan with the US, tsaka may magandang ano sila ngayon with the rest, no? Kasi nga, dahil sa conflict natin, China and Pilipinas, nagda-divert doon sa mga kapitbahay natin. So yung BFF natin, tsaka yung naging kalaban natin, ay nagkaroon na, wala na tayong naging friends. Napunta na tayo doon sa kita yan doon sa sideline movements sa APEC. Walang pumapansin sa Pilipinas. Biro mo sa sarili mong presidente sinabi, no, wala akong schedule sa kanila. Ano bang pag-uusapan namin? My God, that is the first time I've heard of a president say that. Yung iba, nagpapakamatay na makilala mo man lang, makumbida mo sa bayan natin. I mean, you don't surrender the flag without fighting for it. Pero yun, nung sinabi niya na wala naman kaming pag-uusapan. Tapos nung ang Vietnam at Thailand nakakuha ng zero tariff, ang sabi, hindi, pinoprotektahan ko ang agriculture. Mukhang natulog ka sa pansitan. Na meron nga nagsabi sa akin na, hindi ma'am, kuwan yan, trabaho yan ng DFA.
Alam mo, ang architect ng foreign policy, ang presidente. Kahit hindi siya sumunod sa DFA. Ang DFA susunod sa kanya. Ngayon, kung ang linya lamang anti-China at pro-US, at ang pagiging pro-US, wala naman tayong nahihita, ha? At ang pagiging anti-China, ayan, grabe ang impact. Ang ating turismo ay mababa, ang ating trade sa kanila ay napakapangit. Saan tayo pupulutin? Ha? These days, Mm. yung parati natin naririnig before, no man is an island. ASEAN proves to all. Ha? At ang masakit dyan, Admar, it took an Anwar Ibrahim to remind him of Jose Rizal and the role of finding your worth in building an edifice. Makita mo si Anwar para talagang tatay my good friend Bongbong. A lot of those leaders in ASEAN knew the father. Of course, there is some semblance of, you take care, you come on. But, we have a president who worries about his socks and doesn't care about the Philippines. Opo, magtataka ka nga dahil yung number one natin na mga turista, pinagkakamalan na mga espiya, tinanggal yung pamamaraan para mas mabilis yung kanilang pagpasok dito. Kalaunan, ibabalik na naman. Di ko alam kung nabalik na ba. Diba? November daw Ngayong buwan na ito, ibabalik na naman. Kasi yung Department of Tourism, parang nakita rin nila talaga na yung number one natin dati, biglang bagsak. Kasi sino ba naman yung gugustuhin na pag pumasok ka dito, parang pag singkit ka, parang napagkakamali, espiya yan. O gano'n na agad. Well, wala namang problema kung meron silang kasalanan. Same sa kagaya sa mga Pilipino na kung nagkaroon ng kasalanan, disiplinahin. Magkaroon ng kasuhan or kung ano ba yung kanilang mga ginagawa. Pero ang problema, nilalahat na Lahat ng mga parang lahat na lang ng mga lahi nila, gano'n. So, tapos ngayon, bumalik na naman tayo. Ano ito sa mata ng international community? Katawa-tawa yung ating... Oo, tayo pinagtatawa na, napaka-erratic. Kasi, biro mo, pagkatapos mo nakipag-away at lahat, at parati mong sinasabi na WPS, o binobomba, kinakawawa kami, etc., etc., biglang may e-visa na naman, no? Tapos ang tourism department parati niyang sinasabi ay hindi naman ganun kabagsak kasi ang ginagamit nila receipts. Ang international standard is number of visitors. Tingnan mo yung number of visitors natin, 'di ba? Nasa 4 million lamang. So ano 'yan? Drop in the buck. So ramdam ng ating ekonomiya ang maling desisyon sa foreign policy, ramdam ng ating ekonomiya ang korupsyon, ramdam ng ating ekonomiya na walang paniniwala, walang integrity, walang trust, walang tiwala. Kaya ganyan barometro natin, ang stock exchange natin, biro mo, free fall na may isa akong kakilalang yan ang negosyo. Ang sabi niya, abay, nagbukas ng 9, gusto na naming sarhan by 11 a.m. Kasi talagang bumubulusok pa baba. So hanggang kailan natin hahabaan pa ang pasensya to get things done? Kasi meron pa siyang almost 2 years, 3 years, 2.5 years. People are expecting a lot. But we are not getting what we deserve to get from this administration. Parang you get the sense na, pagod na ako, nagtrabaho na ako, pagod na ako, pahinga muna, happy-happy muna. Hindi yung ganun ang pagiging leader Unfortunately, you campaign for this position knowing that there are so many problems that we need attention and it needs to be solved. Pero kung ganito tayo ng ganito, hindi mo alam kung sino talaga ang nagpapatakbo, napakahirap tugunan ang mga problema kasi
hindi magiging strategic ang approach to solve the problems. Opo, and kumbaga gaano po kadelikado na isang liderato po, ma'am? It's either hindi tumatanggap sa realidad or mabagal tumanggap sa realidad. Halimbawa, kagaya po dito sa ekonomiya natin. Minsan nang may taga-gobyerno nagsabi na nawalan na tayo, no, yung exchange natin dahil nga sa issue ng korupsyon, trilyong piso. Binawi ito, no? Fake news daw. Tapos may lumabas na naman itong dating BSP official, sinabi niya meron siyang mga sinasabi na 3 trillion pala na yung nawala sa atin. Tapos magdedepensa na naman itong taga palasyo na maganda. Tapos at the end, meron na naman tayong maririnig na tulungan natin si presidente na maiahon yung ating ekonomiya. So kumbaga parang either hindi tumatanggap sa realidad kung may mga puna or mabagal sila kagaya dito sa issue ng korupsyon. Matagal na nagbabanggit si former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, yung issue sa budget, yung issue doon sa sino yung nagkokontrol sa budget, after pa ng ilang taon or ilang buwan doon pa tatanggapin. Tapos yung ganun, ma'am, gaano kadelikado yung ganung klase ng liderato? Magtatagal ba tayo? Uunlad ba yung ating bansa sa isang parang, alam nyo yung parang ano, ma'am, parang hindi siya organic, yung parang tinatabunan, artificial na pagtabon. Halimbawa, kahapon, meron na naman inilabas na bumagal yung inflation, yung mga ganun. So, ang nakikita ng taong bayan, hindi na tumataas yung presyo, pero sa realidad, mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin, Prof. Oo, pag tiningnan mo, Admar, talagang saan tayo pupulutin ito? Sa tingin ko, hindi tayo makaka-recover. Ah, kasi ang nawala yung tiwala eh. Tiwala ng mamumuhunan na tagalabas, tiwala ng mga negosyante dito. Nakita mo, hindi nag-expand ang business. Wala kang nakikitang, at pag hindi yan nag-expand, may impact yan sa trabaho. Pag nagkaroon ng problema sa trabaho, may impact yan sa sweldo. Chain reaction eh. So, it has to be stopped, and it has to be solved. And the only way really say enough is it. Because the other option is really something that we do not want to happen. Kasi if that happens, at hindi maganda ang landing, kawawa ang bansa. Kawawa ang mga Pilipino. Babalik na naman tayo dun sa cycle ng boom and bust ng development sa ating bansa na hindi na yan kakayanin ng Pilipinas kasi yung ibang bansa bumibilis. Nakita mo ang Cambodia, nakita mo ang Vietnam. Saan tayo pupulutin? Sri Lanka? Nako. Pero Diba mahirap? ang may kasalanan pa rin ito, ma'am, mga Duterte. Well, hindi na. Alam mo yung parati nilang default answer na dahil sa Duterte, sus Ginoo, ay nakatatlong taon na ho ang Marcos. Bakit ba parating ang bine-blame Duterte? Wag ho tayong tumingin sa noon. Ang problema ho natin ngayon, no? Kasi yung noon, natapos ang Duterte with the highest historical approval and trust rating. Tapos na po yun. Bakit ba parating binabalkan yun? Tingnan natin ngayon. Kasi ang problema natin yung ngayon. Hindi yung noon. Opo, sa survey nyo po, bakit ma'am. mo ginaganon? Kasi politika. Sa survey nyo, SW's Pulse Asia, halos magkakapareho. Dismayado. Mas mataas pa rin si VP Sara Duterte. So, kumbaga, parang actually, last administration, lahat ng mga pumupuna, kumbaga, yung mga, alam niyo na, yung klase ng mga pagpuna, pagbanat sa kanya, tungkol dun sa EJK, parang na-immune na yung mga tao, hindi naniniwala eh. Kasi mas more sila dun sa serbisyo na nararamdaman nila, nakita nila, mga proyekto na yung sinabi, tsaka yung
Sinabi ng Pangulo, gagawin ko ito, nagawa niya, mataas yung grado. Ngayon, kabaliktaran na eh. Sa gitna ito ng mga pagbanat pa, kung anong klaseng paglilihis, pero parang hindi sila nagpapalit ng kanila pong strategiya o propaganda, ma'am, para mapabango yung kanilang pangalan. Walang sa tingin ko wala na sa governance mode eh. Parang on a day-to-day crisis ang nangyayari eh. Kasi yung erosion ng trust, ganun na lamang. So hindi ko alam kung sino ang nagtitimon at kung sinong ayusin natin ito, ganito ang gawin natin. Wala. At kahit yung mga cabinet parang naghihintay lamang, 'di ba? Naghihintay lamang sa order ng Pangulo. Masamang pangitain 'yun kasi ang daming problema. Baka may ibang bumubulong echo chamber, ma'am. Mga bumubulong lang sa kanya na, maganda yung ginagawa mo. Ayun nga ang problema, Admar. Yung mga bumubulong at parating sinasabi, hindi, okay lang yan, go on. Tapos pag may negative, ayaw nilang mapakinggan yung negative. Alam mo, pag maraming pumupukol sa'yo, ibig sabihin may problema. Kung isa lamang ang pumupukol sa'yo, ayun, politika. Pero pag marami, at nakikita mo sa manifestation ng stock market, ng peso US foreign exchange, nakikita mo sa presyo ng bilihin, those are markers that are very, very important for governance. Ang problema ng administrasyon na ito is how do I arrest the erosion of the trust? From multisectoral na ha, hindi lang mga kritiko. Kaya nga sabi ko, wala kayong nag-iisip dyan. How do I arrest the slide? Hindi po ba, ma'am, yung sa problema ng korupsyon, ang lumalabas pa na nakikiisa sa paglaban ng korupsyon, saglit lang, ikaw yung leader, ito yung reklamo ng pinagsisilbihan mo, tapos parang sasabihin mo, nakikiisa ako sa inyo laban sa korupsyon. Hindi po ba sampal yan sa kanya, ma'am, na parang wala kang nagagawa kasi ito yung problema. Lahat kami nagkakaisa na, nagkaliwat kanan na yung rally, yung mga polis ninyo at yung mga taong bayan nagkakabanggaan na. Merong recent na statement ito si Pambari 4, governor ng Cebu, yung sinabi niya na 26 billion pero flooded to the max pa rin. Nagbigay ng pahayag yung taga Palasyo na kabilang sila sa nakakaramdam ng ganong klaseng galit. Yet sila yung nasa posisyon. Parang, di ba mas lalo yung mas nakakainis sa taong bayan na saglit lang kayo nandyan eh. Ito yung frustration, ito yung galit namin, tapos sasabihin mong nakikiisa ka sa amin. Hindi namin kailangan yung pakikiisa mo. Kailangan namin yung solusyon dito sa problema namin. Yes, Admar, PR ang solusyon nila lahat. Optics and PR. Image handling. Hindi ho yan ang importante ngayon. Yan siguro pang eleksyon. At alam mo, kaya ang taong bayan ayaw na makinig dito sa mga pinagsasabi. Magkaroon ka ba naman ng isang barker na katulad ng ating BFF? Maniniwala ka ba dyan? Ang default, una, nakikipag-away. Pangalawa, iba ang datos. Pangatlo, attend, hindi niya alam kung hindi niya pa nakausap ang Pangulo. Pang-apat, biglang babanat. Ang no-no na talagang ako'y sukang-suka sa ginawa niya ay sa ASEAN. Nagsalita siya tungkol sa mga Duterte being pro-China sa ASEAN, using the stage of ASEAN. Mahiya naman kayo. Yung politika nating internal, huwag niyong dalhin sa ibang bansa. Huwag mong gamitin yung podium at saka yung venue ng ASEAN para tirahin ang dating Pangulo. Alam mo ang nakakalungkot doon? Napakahirap maging Pangulo sa Pilipinas. Binigay ng bawat Pangulo ang 6 na taon ng kanilang buhay. Tapos ganyan-ganyan ang gagawin nyo. Yun lang yung nakakalungkot eh. Kasi each president
does it in a different way. They go out of the presidency knowing that they tried their best. And yet you have this attorney who would often and by default often say, dahil yan sa mga Duterte. Ang mga Duterte, don't you have others to blame? Itong administrasyon has no fault? Yun ang hindi ko maintindihan eh. These people are living in dreams and lies. At ang kawawa dyan, ang taong bayan, isipin nyo ang taong bayan. Isipin nyo ang nagbigay ng mandato sa inyo. Kami yun. Diba? Tayo yun. Nag-improve ba ang buhay namin? 3 years of your governance? I doubt. And yet, di ba, hindi sila nagbabago ng panliliwanag, hindi sila nagbabago ng pang-iinsulto, hindi sila nagbabago na pagtrato sa Pilipino na tanga at bobo. Alam na ho namin eh. Ang amin lang, hinihintay namin, sino ang kaya mong pakulong? Sino ang kaya mo ba maging accountable? Nakikita natin, he can't. Opo. Siguro ma'am bilang panghuli, marami pong pinagdadaanan ngayon yung ating mga kababayan. Meron pang panibagong bagyo na papasok, super typhoon din po yan. Sa gitna po ng isyong ito, may problema tayo sa kalamidad, pinaka-vulnerable tayo dyan, may problema pa tayo sa isyong politikal, may problema pa tayo dito sa geopolitical, meron pa tayong problema dito sa ekonomiya. Ano na lang po yung huling mensahe nyo sa ating mga kababayan po sa ngayon, Prof? Well, siguro, Admar, hindi nahabaan ng pasensya eh. Umabot na sa kasukdulan. Ako nananawagan na lamang sa liderato. Kung mahal mo ang Pilipinas, gawin mo ang tama. Silbihan mo ng tama ang bawat Pilipino. Ngayon, kung hindi mo mahal ang Pilipinas, at kaya ka lamang naandito, dahil gusto mong isalba ang imahe ng Marcos, siguro mag-isip ka. Katulad ng tatay mo, nag-isip. Hindi natin kailangan ulitin ang kasaysayan. Kailangan mo lang isa-isip. Ano ang mabuti sa bayan ko? Ano ang maganda sa bansa ko? Paano ako mamumuno na pinagdududahan ako? So, siguro a lot of introspection. Papasok ang Pasko. Sa tingin ko, hindi magandang Pasko ito sa Pilipinas. Pero, kailangan siya mag-isip kasi ang solusyon nasa kanya eh. Huwag mong hintayin ang solusyon manggaling sa taong bayan. Opo. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa uulitin. Ingat po kayo at mag-ingat sila sa iyo. Salamat, Admar.